Paano ulit yung voice? Jago. Ay, marami pinag-uusapan niya yung presyo ng Pacquiao Mayweather eh. Kasi yung pay-per-view dati mga paga nasa $50, $60. Ngayon naaabot ng $100. $100? Oo, magkano ba siniyan? 400? Mga ganun, no? Eh kung mangyaring 800 kaya yun. Oo. Tapos yung pay-per-view, magkano ba? 1,500? 1,500? Gawin 3,000. Pero maganda rin pay-per-view. Tapos mag-invite ka ng friends mo sa bahay. Oo, tapos diba? Bote-bote. Hindi San Miguel, Ginebra. Ayun. Pulutan mo kangkong. Sarap. Talaga? Bagay ba yun? Hindi. Joke lang. Oy, dami nating storya, ang dami nating kwentuhan, at ang dami na, yung ating, okay na yung ating telephone line. Yes. Ayun, nabayaran mo na. Nabayaran mo na? Oo. Full na, ha? Well, nagbabayad naman tayo. Okay, ready ka na, Meg? Lagi. Okay. Ready. Yan, mga kaibigan, mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-12 ng Marso, taong 2015. Samahan niyo po kami sa pagtunghay sa mga pinakauling kaganapan sa iba't ibang sporting arena sa loob at labas ng bansa. Ako po si Dennis Principe. Dito sa aming programa, tiyak na mabubusog kayo sa mga balitang pampalakasan sa iba't ibang larangan. Ako naman po, si Meg Siozon. At ito po ang inyong paboritong PTV Sports. Sa ulo ng mga nagbabagang sports balita. Pinoy ring sensation Manny Pacquiao at Pretty Boy Floyd Mayweather Jr. nagharap sa kanilang pre-fight press conference sa Los Angeles, California. NLEX Road Warriors import Al Thornton pumukol ng 50 points sa kanilang panalo kontra Barangay Ginebra San Miguel kagabi. Alaska Aces forward The Beast Calvin Abueva, pinakamahusay na player ngayon sa PBA ayon sa dalawang retired PBA icons. Reigning champion Ateneo Lady Eagles target ang isang historic feat sa UAAP Women's Volleyball Tournament. Oklahoma City Thunder hotshot Kevin Durant posibleng magbalik aksyon sa NBA sa susunod na linggo. At Paris Saint-Germain pasok na sa last 8 ng UEFA Champions League. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye naman nag-umusok ng sports balita narito na sa boxing. Sa pangalawang pagkakataon matapos magkita sa isang NBA game, muli naggarap sina Pinoy ring sensation Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. sa Nokia Theater sa Los Angeles kanina. Ito'y para sa pre-fight press conference ng kanilang mega bout sa May 3 na gaganap din sa MGM Garden Arena sa Las Vegas, Nevada. Ang kabuang detalye ihatid ni Mr. Ricab Santos ng Sports Radio 918. Formal na nagarap sina Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. sa nag-iisang press conference para i-anunsyo ang kanilang upcoming welterweight championship. Kanina sa Nokia Theater sa Los Angeles, ipinahayag ng dalawa ang kanilang pagkilala sa kanilang laban na sinasabing fight of the century. Kapwa naging formal sina Pacquiao at Mayweather na naging maingat sa pagbibitiw ng aanghang na salita sa kabuuan ng press conference. Naging lubos ang pasasalamat ni Pacquiao sa lahat ng tumulong upang matuloy ang laban na inabot ng halos 6 na taon bago maisakatuparan. I believe that is what are you waiting for since 5 years ago. So I think the fight is on and you're very excited. I know you're very excited, and we're both of us we're going to undergo a hard training for this fight. Sa panig naman ni Mayweather, kinonsidera niya si Pacquiao na isa sa pinakamagaling na boxer sa kanyang panahon, kaya niya ito napili bilang susunod na kalaban. May 2nd, the fight of the century. It's all about the best, fighting the best. And Pacquiao is one of the best fighters of this era. And everything's about timing. And, I think we couldn't choose a better time.
Ito ang una at huling press conference ng laban dahil mas nais ng mga promoters na tumutok na lamang sa ensayo sina Pacquiao at Mayweather. Paniwala din ng parehong kampo, dagdag gastos lamang ang anumang press conference na gagawin dahil hindi na kailangan pang ibenta ang naturang laban. Maghaharap sina Pacquiao at Mayweather sa Mayo at 3, Manila time sa MGM Grand, Las Vegas, Nevada. Para sa PTV Sports, Ricky Ap Santos nag-uulat. Sa boxing pa rin, gaya ng inaasahan, pinasaringan ni Pretty Boy Floyd Mayweather Jr. si Manny Pacquiao sa ginanap na pre-fight conference kanina. Sa panig naman ng pambansang kamao, sinabi nitong hindi nagbago ang kanilang plano kontra Mayweather sa loob ng 6 na taon. May report si Miss Judith Caringal. Naging malumanay man ang kabuuan ng kanilang press conference, hindi pa din maiwasan ni multi-division world champion Floyd Mayweather na magbitiw ng pasaring ukol sa tsansa ni Manny Pacquiao. Kaninang umaga sa Los Angeles, nagawang purihin ni Mayweather si Pacquiao at sinabi pa na isa ang Filipinong boxing sensation sa pinakamagaling na boxer sa kanyang panahon. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita sa entablado, iginiit ni Mayweather ang importansya ng pagkakaroon ng unbeaten record sa tuwing sasabak sa isang malaking laban na katulad ng kanilang 12-round title fight ngayong Mayo. When you lose, it's in your mind. If you lost once, it's in your mind. If you lost twice, it's in your mind. From day one, I was always taught to be a winner. No matter what, be a winner. Push yourself to the limit. Sa panig naman ni Pacquiao, nagpakita din ito ng kumpiyansa pagdating sa pagsabak nito kontra Mayweather. Ayon kay Pacquiao, kung anumang plano meron sila para kay Mayweather noong 2010, ay ganun pa din ang kanilang gagamitin para sa kanilang upcoming mega bout. He has a good defense, but I'm not worried about that. I mean, I can easily break that defense. Umaasa mga boxing experts na magdudulot ng panggigigil kay Pacquiao at Mayweather ang halos 6 na taon na paghihintay bago maisakatuparan ang laban. Ito'y upang makatiyak ang mga manonood ng isang explosive fight sa pagitan ng dalawang fighters na tinaguri ang mga pound-for-pound champions. Maghaharap sina Pacquiao at Mayweather sa May 3 sa Las Vegas. Para sa PTV Sports, Judith Caringal, Sports Radio 918. Sa PBA, humigpit ang laban ng NLEX Road Warriors para sa posisyon sa team standings ng PBA Commissioner's Cup upang mag-qualify sa playoffs. Ito'y matapos na tununin nila ang Barangay Ginebra San Miguel sa Inario Center, Antipolo City kagabi, kung saan kumamada ng PBA Career High si Import Al Thornton. Ang kabuang detalye ihatid ni Haji Caaminyo. Masaya si NLEX Road Warriors coach Boyet Fernandez dahil kanilang nakukuha ang kung anuman na kanilang inaasahan kay Import Al Thornton ngayong ongoing PBA Commissioner's Cup. Ayon kay Fernandez, kanilang inasahan ng isang explosive scorer mula kay Thornton dahil dito sila may pagkukulang pagdating sa local scoring. Kagabi ay pinataob ng NLEX ang Ginebra sa isang 96-90 come-from-behind victory sa Inares Center sa Antipolo City. Sa nasabing laro ay kumamada si Thornton ng 50 big points sa 18 of 24 field goal shooting bukod pa sa paghatak ng 18 rebounds. Pero ang ibang pinakamalaking impact is the scoring. Pero pinakamalaking nadadala ni Al yung positivity niya towards the game. If you look at his attitude towards the game before, even in practices, positive talaga siya. Even when we're down, he's still saying that he believes in this team. He believes that we can get back and we can win games. Dahil sa panalo ay naipuwersa ng NLEX Road Warriors ang 4-way tie mula 5th to 8th places ng 12-team elimination round tournament kung saan ang top 8 lamang ang papasok sa playoffs. Katabla ngayon ng NLEX ang Barako Bull, Ginebra at Global Port na pare-parehong may 4-4 win-loss record. Patuloy naman ang paalala ni Fernandez sa kanyang kupunan na kalimutan na ang panalo sa Ginebra at tumutok sa kanilang huling 3 laro.
the playoffs. Pero yun talagang sinasabi ko sa players ko na yes, we won against Ginebra. Pero huwag tayong dito lang sa Ginebra kasi useless ang pagkapanalo natin sa Ginebra kung matatalo naman tayo sa next 3 games natin. Ang Global Port, Kia at Barako Bull ang tatlong huling makakalaban ng NLEX sa pagkumpleto ng kanilang elimination round schedule ngayong tournament. Nakatakda sa linggo ang laban ng NLEX kontra Batang Pier na gaganapin naman sa Cuneta Astrodome. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Samantala, binuhay ni Alaska Aces import Damian James ang pag-asa ng kanyang koponan na makapasok sa playoffs ng PBA Commissioner's Cup. Ito'y matapos siyang pangunahan ang Alaska sa kanilang 82-68 victory kontra Blackwater Elite kagabi. Ayon kay Alaska coach Alex Compton, tila nahanap na niya ang tamang kombinasyon kung saan maaaring mag-fit si James. Pinuri rin ni Compton ang pagiging versatile player ni James, bagay na malaki ang naitulong upang matuldukan ang 3-game losing streak ng Alaska. Dahil sa panalo, may pag-asa pa ang Alaska na makapasok sa playoffs kung saan kasalukuyan silang nakikipag-agawan sa 6-8 places. Hawak ng Aces ang kartadang 3 wins against 5 losses sa mid-season conference. Sa PBA pa rin, dalawang retired PBA players ang tahasa nagsabi na si Alaska Aces forward Calvin Abueva ang pinakamahusay na player ngayon sa PBA. Ito'y dahil muna sa angking galing ni Abueva pagdating sa hustle plays. May report si Ms. Arian Malyari. Malaki ang paniniwala ng dalawang former PBA dribblers ng bansa na si Alaska Aces small forward Calvin Abueva na ang pinakamahusay na PBA player ng kasalukuyang henerasyon. Ito ang ibinunyag ni na former San Miguel Beermen forward Nick Velasco at Tokentex bigman Ali Pic sa PTV Sports. Kasabay ng pagsasabing malaki ang paghanga nila kay Abueva dahil sa estilo at gilas ng paglalaro nito sa hardcourt. Bukod kay Abueva, hanga rin si Pic kay San Miguel Beermen center Junmar Fajardo. I'm really proud of Calvin Abueva. I've seen him come in fresh out of college, you know, superstar mentality and a lot of things that he had to adjust within his attitude, and to see him develop through the past year and a half or 2 years, and along with his physical abilities, which are just through the roof. There's no player in the PBA right now with his athleticism and his heart and his work ethic. So just to see him develop, I'm really excited to keep watching his career and see how he evolves through the years and becomes one of the top players in the league. I think Calvin Abueva, not only is he a hard worker, if you really watch the way he plays, everything is calculated. Even when he's getting under the skin of the opponent, or that's all part of his game plan. So you have someone from that extreme all the way to an extreme of Junmar Fajardo being so huge, but at the same time just quiet, just going out there and playing and doing what he does. I think that's a great contrast, but it's also a great combination. Ikinatuwa rin ng dalawa ang malaking improvement umano ng PBA. Gawa na rin ang muling pagtapak ng mga Pinoy dribblers buhat pa noong 1978 sa FIBA World Cup sa Spain noong isang taon. At dahil coaching career na ang pinagkakaabalahan ng dalawa sa ngayon, hindi na iwasan ni na Velasco at Pic na sariwain ng kanilang PBA career na naging malaking bahagi umano upang maging inspirasyon sila ng mga aspiring basketball superstars ng bansa. Now, a lot of the players these days, especially on my team, they were really small kids when I was playing. When me and Ali were in our prime, they were still kids, and it was really their parents that were fans of ours. So, it's a different feeling. It makes us feel really old. But, it's also a nice feeling to still be around and still be relevant and still be able to make an impact on them in their playing careers. I think a little bit of the stress, because that you're going to be responsible for a lot of young guys, and of course their eyes are wide open, they're looking up at you, expecting them to lead them down the right path. So a lot of dedication, and that's something I think is the biggest challenge
challenge. Si Velasco ay 15 taong naglaro sa PBA. Bitbit ang 8 PBA championships sa ilalim ng San Miguel Beermen. Habang taong 1998 naman nagsimula si Peak sa kanyang PBA campaign. Hawak ang record na Best Player of the Conference noong 2003 at Most Offensive Rebounds noong 2010 hanggang 2011. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, kumpiyansa ang Meralco Bolts na muli nilang makukuha ang top spot sa team standings ng PBA Mid-Season Conference. Ito ay kahit pa nakalasap sila ng 2 magkasunod na pagkatalo bago ang All-Star break. Nagbabalik si Haji Kaaminyo. Hindi nawawala ng pag-asa ang Meralco Bolts na makuha ang top spot ng team standings sa PBA Commissioner's Cup. Ito'y sa kabila ng kanilang nalasap na 2-game losing streak sa kamay ng NLEX Road Warriors at San Miguel Beermen bago ang PBA All-Star break. Sa panayam ng PTV Sports, kumpiyansa si Meralco forward Cliff Hodge na kaya pa nilang masungkit ang twice-to-beat advantage sa playoffs. That's our goal. Right now, it's when it's games possible that's left. We're taking one game at a time. We feel we have a great chance of beating these last four teams that we're playing. If we get 3 out of 4, we get 4 out of 4, we'll for sure get top 2. I think if we get 3 out of 4, it's up in the air, and then if we get 2 out of 4, then I don't know. But right now, we like our chances right now, so we're in a good position. Ibinalita rin ni Hodge na maganda na ang kondisyon ngayon ng kanilang import na si Josh Davis matapos makarecover mula sa injury sanhi ng masamang pagbagsak sa kanilang laban kontra San Miguel. So actually, he's getting back his mobility. Of course, the game that he played was the game against MX. He was still hurt. He said he's pretty close to 100%. So we're expecting a big game from him offensively and even. Sa ngayon ay naghahanda na ang Meralco para sa kanilang matchup kontra Barako Bull Energy bukas sa Araneta Coliseum. Bukod kay reinforcement Solomon Alabi, tatangkain rin ng team na pigilan ng opensa ng mga streak shooters ng Barako Bull. We're gonna kind of shoot him like Ramos when we play Kia. We're gonna pretty much just try and limit him as much as possible, and then just gamble, I guess, on their outside shooting. I mean, they have a lot of shooters, but most of them aren't shooting well this conference, so we're gonna take our chances. Hawak ang kartadang 5 wins against 2 losses, kasalukuyang nakikisalo ang Meralco sa second spot ng team standings. Para sa PTV Sports, Haji Kaaminyo, Telebisyon ng Bayan. Sa volleyball, matapos walinsin ang arch rival na De La Salle Lady Spikers sa Game 1 ng UAAP Season 77 Women's Volleyball Finals kahapon, hindi raw magiging kampante ang reigning champion Ateneo Lady Eagles. Ito'y kahit pa isang panalo na lamang ang kanilang kakailanganin para maibulsa ang back-to-back championships at maisulat ang isang historic feat. Nagbabalik si Ms. Arian Malyari. Aasintahin ng Ateneo Lady Eagles ang historic 16-game sweep sa UAAP Women's Volleyball Tournament. Matapos magtala ng 14-0 record sa elimination round na nagbigay sa Katipunan Base Squad ng outright final stint, winalis nito sa pamamagitan ng 25-18, 25-19, 25-19 free sets victory ang finals opponents De La Salle Lady Spikers sa Game 1 ng kanilang title series kahapon sa Araneta Coliseum. Ayon kay Ateneo Lady Eagles Team Manager Tony Boy Liao, wala sa kanilang plano na magpatumpik-tumpik sa darating na Game 2 sa Sabado. Ito'y kahit pa isang panalo na lamang ang kinakailangan nito upang mailista ang back-to-back UAAP titles. Siyempre, nandun yung pressure. Going to the sana maging last match, nandun pa ng pressure nila. So, lagi sinasabi naman yung coach tayo sa kanila. Just to focus on the game, o masyadong inisipin yung labas sa laro, talagang focus sa game. Para naman pagkakakuha namin ito, mas maganda. Then today, kanina umaga, they were training. This afternoon, they will be training again. So, ituloy pa rin ang training nila at hindi pa tapos. So, hopefully, makuha na nila. Samantala, humanga rin si Liao sa ipinakitang sportsmanship ng kanilang star player at training MVP Alyssa Valdez. Matapos na personal na pumunta ito sa bench ng kabilang kampo upang
kamustahin ang lagay ng De La Salle's injured star players na sina Ara Galang at Camille Cruz. Alam mo si Eliza kasi, very humble player. Walang yabang yun. Talagang paglalaro, pagdaman sa laro, ano siya, simple tao. Pag after the game, kung meron din may mga injury, kung nilalapitan niya, inaano niya. Nagtitignan kung naging maayos, kamusta niya. At hindi lang naman siya, pati naman yung pag-players namin. Kaya siguro, yung fan-base nila, dito na nakadami, dahil na pinapakita nila. Sa ngayon ay puspusan pa rin ang preparasyon ng Ateneo Valley Bells upang matiyak na hindi na makakawala pa sa kanilang mga kamay ang UAAP Season 77 Women's Volleyball Crown. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa volleyball pa rin, mas lalong umigting ang pighati ng De La Salle Ladies Fighters matapos ang insidenteng nilasap ng isa na naman sa kanilang ace player na si Camille Cruz sa Game 1 ng UAAP Season 77 Final Series kontra defending champion Ateneo Lady Eagles kahapon. Ayon sa doktor ni Cruz, malubha ang pagkakabagsak nito na natukoy ng muling pagkakapunit ng kanyang ACL sa kanang tuhod, kung saan ito na pala ang ikatlong beses na insidente sa kanyang volleyball career simula noong 2012. Una nang na-injured si De La Salle's top scorer Ara Galang sa huling yugto ng fourth set ng kanilang do-or-die semifinal game kontra National University Lady Bulldogs. Matapos na ma-diagnose na may punit sa ACL, MCL at medical meniscus. Gaya ni Galang, mababakante muna si Cruz sa ongoing Women's Volleyball Title Series. Sa huli ay naibulsa ng top seed Ateneo Lady Eagles ang tries to beat advantage. At ngayon ay abot kamay na ang win-away back-to-back UAAP crown. Punta naman tayo sa international sports scene sa basketball. Nakaligtas ang Portland Trail Blazers mula sa late comeback ng Houston Rockets sa fourth quarter ng kanilang laro kanina. Pinansaya ng Portland ng home fans sa Moda Center matapos manay kontra Houston sa score na 105-100. Pinangunahan ni big man LaMarcus Aldridge ang Blazers matapos kumanda ng 26 points at 14 rebounds, habang nagdagdag naman si forward Nicolas Batum ng 18 markers. Nailimitahan naman ng Blazers ng opensa ni hotshot James Harden na nagtala lamang ng 18 points para sa Rockets. Nalusaw ang 11-point advantage ng Portland sa fourth quarter at naibaba sa 4 ang lamang sa tulong ng layup ni Corey Brewer. Dahil sa panalo, nanatili sa third spot ng Western Conference standings ang Portland. Hawak ang kartadang 42 wins against 20 losses. Ang susunod nila makakatapat ay ang Detroit Pistons sa Sabado. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas sa report ni Haji Kaaminyo. Nagbigay na ng timetable si Oklahoma City Thunder head coach Scott Brooks kung kailan maaaring magbalik aksyon si NBA reigning MVP Kevin Durant. Ito'y matapos na sumailalim siya sa re-evaluation kung saan sinabi ni Brooks na maganda ang kondisyon ni Durant sa workout. Posibleng sumabak na muli sa hardcourt ang 6'9" scoring machine pagkalipas ng 1 hanggang 2 linggo. Matatandaang sumailalim sa surgery si Durant upang palitan ang screw sa kanyang kanang paa. 36 games na hindi nakapaglaro si Durant para sa Thunder ngayong season. Sa women's tennis, umabante na sa second round ng BNP Paribas Tennis Open sa Indian Wells si British number 1 Heather Watson. Ito'y matapos na maungusan niya si German tennister Julia Georges sa score na 6-4. 7 at 6-3. Inamin ni Watson na kinabahan siya ng bahagya kung kaya't nabigo siya sa second set. Ngunit agad siyang bumawi sa final set upang maibulsa ang panalo. Dahil dito makakatapat ni Watson si 29th seed Camila Giorgi sa last 64 ng Indian Wells Tournament. At sa football, mistulang nakaganti ang Paris Saint-Germain mula sa quarterfinal exit noong nakaraang season ng Champions League. Ito'y matapos na gulati nila ang Chelsea sa Stamford Bridge sa score na 2-2. Nagwagi ang Paris at pasok na sa last 8 ng Champions League dahil sa away goals. Bago ito, muntik nang maipanalo ng Chelsea ang laban, ngunit nakasipa ng goal si David Luiz upang maitabla ang match at magdagdag ng 30 minutes na extra period. Para sa PTV Sports, Haji Kaaminyo, Telebisyon ng Bayan.
Okay, anong sabi mo, Meg? Parang nagulat ako kasi si Pretty Boy Floyd Mayweather Jr., parang ang bait niya. Dun sa ano. Premonition nga niya. Yung parang ang bait niya dun. Baka matalo. Oo nga, marami nagpapaka-avoid nga ka. nakakapansin eh. Kanina pinagkikwentuhan natin ang ating ace newscaster na si Cathy San Gabriel. Oo. Yun nga, parang napansin niya, ang bait niya ni ano ha? Ang bait ni Floyd Saka naman Mayweather. nagbagong buhay. Eh, baka nag-mature. Nag-mature Diba? sa loob Pero- ng ilang buwan. I-sure niya lang. Hindi. Basta ako, Manny Pacquiao ko dyan. 12 round, Ako din. unanimous decision. Masasuggest mo pay-per-view? Pay-per-view, manonood ako. Pumunta ka ba sa Pero may trabaho ako na yung sabay. Ewan natin, tignan natin. Kala ko magla-Las Vegas ka. Ay, hindi. Hanggang wala akong pambiling bigas. Wala maubos. Oy, by the way, meron tayong question of the day. Siyempre, kailangan meron yan. Kailangan araw-araw. At yan ay talagang pinag-isipan ng gusto ni Haji Caaminio. So, ang ating pong question of the day, Meg. Ang question of the day natin is, hawak ang 4-4 record. Ano sa tingin mo ang problema o kulang sa Barangay Ginebra San Miguel? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. May mga sumasagot na rito. Relax lang, hindi kayo kasali. Ang daming Lumabas na si Haji, oh. Ayan na, Relax ayan na. lang. Maganda malaman po namin sa inyo. Yung tanggalin nyo muna yung emosyon. Lalo na yung mga fans ng Ginebra. So in short, be objective. Alam niyo, kumbaga, pag-iisip ng isang analyst, analyze ninyo without emotions, kung kaya niyong tanggalin. Gusto nga araw kung ano yung problema talaga ng Ginebra, coach, player, pareho, import. Ano yung dapat gawin? Oo, waterboy, anong problema yung talagang nasa isip yung based on kung ano yung nakita nyo yung laro sa mga nakaraang mga games. Okay? So, mamaya rin, pwede kayong tumawag. Pero bago po yung ating number, courtesy of, kung gusto yung maging phone pal, Si Kuya Ben si Lu. Ruben Castillo, maraming salamat sa kapahiram ng ngayong SIM Hindi card. nga daw siya nakatulog nung Oo nga, last time. patulogin nyo naman, okay? Ang ating pong cellphone number, interactive po tayo, 0947-617-9580. Meg, pakiulit. Alright, 0947-617-9580. Okay, so marami po tayong pag-uusapan mga kaibigan. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng inyong paboritong PTV Sports. Ayun, no? At nagbabalik ang pinakamalawang sports news ka sa bansa, PTV Sports. Sarap Ulit. naman ng music na yun. Oo nga eh. Parang ano tayo, lounge. Girl from Ipanema yun, di ba? Oo, yun. Popular yan eh. Teka, tignan natin kung may papasok, Parang kinantayan niya yung isang kilalang artist dito sa Pinas. I-revive. Naku, patay tayo. Hindi ko ata na-set yung... Ayun! Ayun, yay! Ayun, oh. Meron na tayong call. Tatanggap ba tayo ng tawag? Sure. Mukhang Calls na agad. Ay, bago ang lahat, good evening. Hello, Yes, Meg. good Hi, Haji! Hello! Okay, Na-excite kami masyado sa call at saka sa balita kanina. Kaya, Ayan, nakalimutan ka namin i-welcome. May At least, bago nga abangan nila yun. abangan. Oh, May bago nga abangan. Sige, hello nga tayo. Tingnan natin. Hello. Ay, hindi. Teka, andali. Incoming. Sagot. Hello. Magandang gabi po, PTV Sports. Sino po sila? Hermogenes. Tama ba yun? Yung pangalan niya? I like Yun, Hermogenes. Taga saan po si Hermogenes? Hello? Sir, teka, ang tanong ko muna namin, taga saan si Ginoong Hermogenes? Hello? Hello? Parang di tayo masyado naririnig ni Hello. Kuya Hermogenes. Ang haba. Yes, taga saan po sila, sir?
Bulacan po, sir. Bulacan. Bulacan. Okay. Okay, sige, talong kabayan. Hello? Yes, sir, ano po tanong nila? Ang Ginoong Hermogenes. Meron kayong tanong or meron kayong opinion dun sa question of the day? Meron po, meron. Yes, ano po yun? Coaching staff, hindi ayos ang patos. Coaching staff. Coaching staff. So para sa kanya, buong coaching staff ang problema ng Ginebra. coaching. Yung dapat po, yung rotation ng tao. Okay. Yung rotation ng tao. Rotation. Rotate. So, ang sinasabi. Mga Hermogenes, ano yung tamang rotation na nakikita ninyo? Base sa inyong analisiya. Yun, no? Lalim ng Bulacan. Analisia. Ang kaya na gabi, dapat ako na lang babantay kay Thornton. Okay. Dahil kung malaki yung babantay kay Thornton, na di-distract si Thornton. Hindi si Barakain. Para sa inyo, mali na si Barraquel ang nilagay kay Thornton. Oo, tapos kung ganyan, APM siya sinasot, maliit. Malis. This. Okay, okay. Aha. Yun lang po. Ayun lang. Okay, wala ako kayong babatiin, sir. Binabati ito yung mga anak ko sa Riyadh, ni Gobera Magdala na at Magdala na transport sila ng Ginebra. Okay. Ba, ano pala kayo? Pamilyang Ginebra pala kayo. pala sila eh. Ako, at nandito pala si Meg Shepherd. Oh, si Meg Sales. Oh, si Meg Sioson na. Ano si Meg Sioson? Ano ang opinion ninyo? Ano bang mali? Sa... Hindi. Natakot. Ay, bakit po? Bakit to? Salamat po at kahit paano sinagot ko yung tawag po. Okay. Salamat po. Salamat po, Kuya Hermogenes. Hermogenes. Kanta naman, no? Yan. Thank you. Sige na, basa muna tayo. Okay, salamat po. Bye-bye. Salamat po. Okay. Yan si Kuya Hermogenes ng Bulacan. Oh, nagahang ba? Parang nagahang yun. Mukhang sabay-sabay yung pasok eh. Oo nga. Taga Bulacan. Oo, ngayon lang nag-ano. Sige, tanggalin Anyway. muna natin ito. Sige. At, Punta muna tayo sa Facebook natin. sige. Oh, yun, dami. Ang dami na. 150 plus. Ang opinion, Dami na send nag-opinion. ng kanilang comments. Oh, ayan oh, ito na. Oh, sandali ah. Ito ba? Yes. Oh, yan. Okay. Sige. From Basa mo na. from Zarina Joy De Vero, sa depensa okay lang, pero sa opensa at sa team chemistry kulang pa. Dapat improve nila, kaya nila yan. Basta wag silang sumuko, go BGSM. Gwapo nyo po, Sir Haji, papati din. Mga Salamat kapatid po, ko, ah. si Leslie Ann. Thanks. Yan. So, nakikita niya, team chemistry daw. Bahala ka dyan. Ikaw lang gwapo eh. Ay, lahat naman tayo eh. minensyo. Sige, sagutin ko yan. NR, family. Kampot. Hindi, team chemistry yung nakikita niyang mali. Oo. Tsaka yung offense daw kagabi, parang medyo malamig. Hindi, tsaka give credit, sabi nga ni Coach Boyet, dun sa team Depensa. players nila. Sa depensa nila, Lalo na yung laro ni Al Thornton. Kung ba naman pumukol ng 50? Thornton. Ha? The Thorn. 50 points? Sa side ng Ginebra. Eh di wow. Eh, di ba? Golden performance. Oh, gold. 50, gold. Naisip ko pa yun. Oh, sige. From Enra Ayadna. Consistency on their games, regardless of the star player's statue. They should be the role player in accepting what needs to be done. It takes a lot of sacrifices to achieve the ultimate goal of being a champion team. I don't have favorite team on PB. So talagang sa analysis lang niya. Pumutok yung ugat ko rin. English eh. Hindi ko mabasa. Putok ugat. Hindi. Maganda yung sinabi niya. Chemistry. Teamwork ang kailangan, sabi nga ni Robert. Pero meron pa siyang meron pa siyang tabel. This is just my observation with regards to their games. They have a great mix of veterans and new breed of talents that can be as star players in other teams. Alright. Very good. Ito sabi mo na ni Tags Lopez Roloma at ni John Christian Tala magsingit kulang sa puso. Yun lang. Pareha sila eh. Puso. Kulang daw sa puso.
Alright. From Albert Romero, sabi masyadong kumpiyansa sa sarili. Kaya pati fans umaasa na magsa-champion daw sila ngayon pero di mangyayari yun. Oo. Alam mo yung knowing mga players ng Ginebra, actually karamihan din ng mga players, wala akong makitang yung may ganun, yung kumpiyansa o yabang na kaya namin yan, kaya namin. Kulang sa angas. Walang ganun eh. Kasi si Calvin, pag nakakausap mo, Oo. mabait din kausap. Si Humble Mark din. Kagiwa, okay din kausap yan. Hindi sila snob. Pero si Mark kasi medyo passionate about yung team niya. Mahal na mahal yung team niya tsaka yung kanyang career. At saka makikita mo rin yung leadership kay MC47 eh. Oo, ayan. Okay. Sige. At si Hector, yung fan ng Alaska. Oo, pati naman NLEX players kasi panalo kagabi against sila. Ba't nasa NLEX ka ngayon? Panalo Alaska Madami siyang team na sa gusto. Blackwater. May chance pa kaya Alaska playoffs? Meron. At 3-5, kaya 6 to 8 places. Kasi karamihan 4 wins eh. Tapos 5, 4, 4. Dikit-dikit eh. Yung number Kaya- 1, 6. So, pwede pa. Yung number 1, 6 wins. May chance. Talk and text. Meron pa, Hector. Relax ka lang. Yung mga ganyan mo. May ganun. Ganun ba? Ayun na, Hector. Tama. Okay, sige. From Emerson Cajano, sabi niya, Coach, at focus ng mga players sa games ang kulang nila. Kailangan nila ibalik ang dati nilang attitude na never say die. Oo nga, paratingin sila hinahabol. Diba, hinahabol sila ng NLEX, diba? Nakaraan din, ganun din. And in Philippine Cup, yung panalo na NLEX come from behind din. Ito sabi ng itong Pure Foods fan, sabi ni Danilo Mirabueno Toldanes, kulang sila sa angas, masyado silang lambutin. Kailangan na siguro nila mag-Boracay para ma-relax. Kakaburakay lang. Sabi ni Danilo. Kakaburakay lang. Hashtag Pure Foods. Kaya Di, pero yung kanya, at least merong payo na kailangan ibalik yung angas, diba? Hindi yung parang yung pan na wala na kayo bela at hindi na kayo mananalo. Punta lang Boracay, mga ganun. At least meron siyang sinabi Na mag-relax sila. Caller tayo, caller. Ay. Hello po. Hello, party line. Hello. Hello po. Ayan. Good evening. Yes, good evening. PTV. Sino po sila? Vince, from Davao. Uy, from Davao. June? Vince yata. Vince? Ano? Yes, Vince, from Davao. June. Ayun. From Davao. Kasi si June. Davao. Vince po, Davao. June Davao. Parang gumagano'n pa siya. June Davao. June ng taga Davao. Pwede screen name yun, June Davao. What can we do for you? What they cannot do for you? Ang problema lang po kasi ng Ginebra, dahil sa unang-una, hindi team sila. Hindi mo sila sa team. Siyempre, hindi mananalo ang isang team kung walang mga sa team. Kailangan mo na ipokus nila yung teams before ang teams. Okay. Okay. So yung pangalawa, sir. Ano yung pangalawang Tapos, yung pangalawa, dapat maging si Coach Ato. Dahil si Coach Ato, medyo kasi siya, dapat yung ginagaya dapat si Coach Wing na medyo matapang. Dapat tapang. Kaso, yung personality Kailangan kasi maging matapang sa kasi yung gaya ni yung dati si Gawin Street, talagang nakikita ko sa yung sa gawa na inaano talaga yung Day. Ngayon yung Hinibra, puro day, walang leader eh. Puro die, walang never. May itatanong mo ako. Sige po. May itatanong kasi dati walang signal yung TV dito. Itatanong ko, nasa na si Snow? Ba't nawala si Snow? Alam nyo, si Stowe, medyo naghanap ng greener pasture. yung mas babagay yung kanyang personality at yung kanyang galing sa ibang network. Yes. Huwag kang pag-alala, mapapanood mo rin si Snow, ha? Pero huwag mo kami iwan, ha? June, ha?
Siyempre, walang iwanan. Ano kasi minsan kasi yung signal dito sa Davao, yung PTV mahina. Okay, pero ngayon, maayos na. Hindi kami makapanood eh. Ngayon po, malakas na po ba? Wala. Hello. Sabihin natin yan po sa Richard Valdez. Sige, isa pa. Last na, Mang Jun, ano yun? Itatanong ko lang about NBA. NBA, Sana punta si Rashid Lewis yung sa Miami Heat. Rashard Lewis. si Rashard Lewis. Asan na ba si Rashard? Mang Jun, hahanapin namin Magtatawag lang kami. Magbe-break lamang tayo. Pero salamat sa pagtanong. Pero note ka lang Sagutin namin yan Mang Jun Sige po. Okay, salamat Mang Jun Salamat Yan, si Mang Jun. Okay, salamat. Yan, si Mang Jun. Hanapin ni... Haji yan. Kasi may mga contact sa NBA. Ang NBA king natin. Yan ang aming toka sa kanya, NBA. So, sa amin pong kabalik, syempre, yung pagsagot po pa namin sa inyong mga tanong sa telepono at yung tawag sa telepono at ang inyong mga opinion sa ating pong question of the day. Yan at maraming pang iba. Sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sport. Oy, alam nyo, tinawagan ko pa si Mark Cuban. Ano sabi ni Cuba? Si Mark Cuba. Si Mark Cuba, yung manager ng yung owner ng Dallas Mavericks. Si Richard Lewis po, dapat isa-sign siya ng Dallas Mavericks noong 2014 pa. Right after the NBA Finals, nung off-season, pipirma sana ng kontrata si Richard. Kaya lang, dahil sa knee injury, na void yung kontrata. Yun, hindi niya sinabi na meron pala siyang injury sa tuhod na dapat operahan. So, nung ooperahan, malaman na operahan, pumirma na siya Sabi ng Dallas, hindi naman pwede yan, Brad. Dapat pa muna. Healthy muna, healthy. Ayan, na-avoid. Ayan, free agent, FA. Si Mang Jun. Si Mang Jun ng Davao. Maganda pa naman pinakita ni Richard sa 2014 Finals. Sayang nga Sayang yung talent. So, balik tayo sa ating Facebook from Denver Ang. Sabi niya, I think na sobrahan po sa lakas ang Ginebra. A team full of stars, not complimenting. Run and gun system sila, pero puro sila big men. Gamitin sana nila yung advantage nila. By the way, good luck po sa Alaska Aces. Buti pa Alaska Aces namin, walang paistaran, just teamwork, win or lose, we support on you. Yan. Okay, sige, basa pa. From Kyle Guanzon, sabi niya, sa tingin ko, ang kulang sa Ginebra ngayon ay energy, hustle, at hard work. At tingin ko, kahapon, laro nila ay si Baracael ang nagbantay kay Thornton. Halata naman na hindi mapigilan ni Baracael si Thornton at mabati na din po sa Guanzon family. Ang feeling ko kasi, parang ang Ginebra, ang basa nila si Thornton, kasi di ba may iniinda pa yan sa tuhod. Yung takbo niya. Pero sabi ni Coach Boyd Fernandez, wala na talagang injury. Kaya masyadong nasanay sa brace. Kaya ang siste, pag wala yung brace, kumbaga mahina yung so nag-a-adjust pa. Tapos siguro kaya pinasok sa Ellis para in-expect nila kung tatakbuhan nila, hindi makakahabol o mawawala sa issue. Pumuto. Si Thornton. Kaso nga, puro outside shooting. Turnaround jump shots niya, di ba? Nakita mo naman. Siyempre, pagka outside shooter kang laro mo, maiksi lang yung tatakbuhin mo talaga. Tama. Court, di ba? Kalahati lang. Nagtataka ko bakit maraming nagsasabi na pa-star ang Ginebra or puro yabang? Wala. Actually, one of the, mga mababait pagdating sa, yung nagpapapak. Interaction, Mga reporters, gano'n. Very accommodating. Ano lang talaga, siguro let's give credit din sa mga plays ng ibang teams. Yung patience na ginawa nila sa kanilang mga kupunan. Yung mga retooling na ginawa nila. Di ba? Kumbaga nauungusan yung Barangay Ginebra. So, ibig sabihin, mas maganda yung yung placement ng ibang team. Actually, meron din naman kasing may tools naman yung Ginebra, kaya lang parang mas nagkiklik
yung ibang teams ngayon. Oo. Okay. So yun. From Edward Wong, sabi niya kulang sila sa team chemistry, hard work, energy, parang ayaw nila masaktan. Puro papogi lang, di nila i-maximize ang twin tower nila. Pakibati po ako, I'm from Valenzuela, pa-fan sign po, Miss May. Yeah. Baka doon nga May lumabas. heart pa, thank you. Baka doon lumitaw yung salitang papogi sa yung hindi. Baga sa term nangangalabaw, hindi daw nangangalabaw parang. Nakakatuwa yung mga callers natin, ano, mga matatalinong mga ano. Magaling mag-analyze. Eto, even sa Facebook. Gaano katalino itong susunod nating caller. Hello po, magandang gabi, PTV Sports. Sino po sila? Pwede. Sasagutan ako din sa'yo kung kapag ka si Haji, hindi ko ba pwede? Ano yun? Ano daw? Teka, partner, pakibaba mo na yung volume ng TV. Nag-feedback tayo. Ano ba? Yes po. Go ahead po. Yung TV muna, pakibaba ng volume. Apo. Ate, hinamot eh. Ay, ate, kailangan mo ate. Ano na yung TV mo? Si ate. Yes, sige, kuya. Oh, okay na? Sino sila? Ano pangalan? Kasi ano po ako, Hinebra Panahon. Okay. Nebra, okay. Ano pangalan mo, Brad? Kaya na-influence ako rin yung anak ko. Brad. Ano nagkano-kapos na Nebra? Brad, teka, ano pangalan mo? Remy Urbina. Remy. Okay, Remy, sige. Kuya Ano yung Remy? Nangihiyak na po, anak ko rin nagkano kayo Nebra. Okay. Ngayon, nangihiyak ko kasi, nangihiyak ko, si Ate Agus, hindi ko maintindihan, bakit binabang ko si Sapit? Japet, okay. Nagtatakot mo ko, kaya kasi sabi rin lang, hindi nararamdaman yung tintagot kasi bang yung isa. Okay. Tapos po, batang-bata naman po, pinaglarian lang ni Barakayin siya, no? Hindi si Japit rin ginamit niya, na si Japit nakakatakbo-takbo siya, nasusundan niya yung kaya yung butatain. Okay. Aha. Yung sabi niya, kita na parang, ito ko ng bata, nawawala ng kumplasa, sir. Kumbaga magaling si Japit, alam natin yan. Japet, okay. Kaya nung mag-control yun, malis na sa context yun, sabi ko na nababangko na naman siya. Okay. So, tingin mo dapat gamitin ng madalas si Japet? Misan? Dapat gamitin ng mas madalas si Japeth Aguilar. Opo, sir, dagdagan kasi alam mo naman natin yung ability ni Japet eh. Kumbaga, hindi mo naman maka-open sa pero yung detail niya, rebound at saka yung butata niya, hindi mo tatanggi, hindi mo kagawa ng mga ibang player yun. Yun, okay. So, feeling Pag-malikot po sana ako, sir. Sige, ano yun? Si Raji po sana, kasi siya pupunta sa mga team, sana may parating na po talaga yun. Kasi talagang hindi ko natutuwa ko ginagawang pagbabang ko kayo na kay Japet. Maling-mali. Kasi ginawa yun eh. Oo. Tawag ko rin eh, tinatanggalin mo ng kumpiyansa sa isang magaling na player. Kahit magaling ka, kung tinitig, parang minsan may nakikita pa ako, Lucas Larte, hindi na pinasok katulad kahapon. So kaya hindi na rin, hindi pag nagkamali, konti na shoot, konti na rin, parang hindi na pinukot sa maayos yung player. Okay. Hindi naman bumawi sa rebound, sa depensa, pero dapat mo sa loob kasi kaya yung nakiyo eh. Feeling ko yung sinasabi ni Kuya Remy sa playing time ni Japet. Kaya bumababa yung kumpiyansa daw ni Japet. Okay, sige. Papaalam na assignment natin yan, Kuya Remy, ha? Oo. Tanungin mo si Coach. Hindi ka pira yung malaki yung mga import na yun, kaya hindi siya ginagamit. Sige. Kasi ginagamit yung mga trayo eh. Correct. Sige. Ito, kasal ko na. Sige. Wala problema, boss. Apat yung malalaki yung ginamit nila. Isang Corrigan lang, si Binarreda, lahat 6'6" na kataas. Ginawa nila, di ba? Bakit sila project katulad nila, rotation nila, hindi pwede sa inyo, si Japet. Parang mali, ginamit yung rotation mo, madaligin mo, pag alam mo hindi nagpipili. Okay, sige, mga karating yan. Bukas, pupunta ni Haji sa Inebra. Remy. Ito sana yan kay Sir Ato. Sige, mga nanonood, Coach. Salamat, Kuya Remy, ha? Remy, salamat, ha? Sige po. Alright. Talagang makikita natin sa sa mood o sa aura ni Kuya Remy yung pagiging diehard fan niya kasi talagang bakit ganun talaga sa TV Yung daw anak niya, nalungkot eh. Fan din ng Ginebra eh. Sige, sige, pasa pa. Parating natin yan.
Alright, from... Nawala. Ay, nawala yun. Sige. From this moment. From blank. Ikaw, may Twitter? From blank eh. Sige ha, check natin sa Twitter natin ha. Okay, dito lang sa Facebook. From Jack Palisok, sabi niya stay lang ang roster. Just need an adjustment sa pagdepensa at opensa. Pero syempre, mas kailangan i-adjust ang depensa kinapos lang sa pagdepensa kagabi versus NLEX. Okay, ang dami offensive-defensive na. Okay. So, okay na tayo. Boundary na. Inabot na tayo. Pero anyway, nako, ito ba isang exciting na segment. Hindi naman segment, parang idinagdag natin bilang katuwaan lang, di ba? Gabi-gabi, sabayan yung kanilang pagkain ng dinner para mas ganahan ba? Yes. Ito po yung tinatawag natin na meme of the day na talaga namang pinag-isipan, talagang pinaghandaan, inayos pa po namin para sa inyong lahat. Pasok! Pasok! Meme of the day! Ay, Diyos tama. Bukas, pupunta ka ng Ginebra. Hanapin mo si Coach Ato. Patay ka dyan. Utos ka. Ay, Coach! Coach! Pinagpapawisan ka. Yun naman ay ating ano lang. Hindi, gawa ng mga, ano yan, mga mahilig sa meat. Last Hindi, time. di ba? Sabi dun sa Yun meme. naman parada lang si... Di ba? Oh, yun nga eh. Ato. Okay. O sige, bye-bye na Paano lang. daw si Coach Ato? Bukas, kwento mo ako, ha? Oo. Batiin natin ang Batimana Batman's clan, namely Joseph, Jonar, Jeffrey, AJ, JC, Jeje, Joanne, JP, Ason, Aaron, Mark, Martin, Nico, Miguel. Ang dami nila. Miguel, wala. Andrew, Jimbo, Maha, and Maan. Thanks daw in advance. Tapos, syempre, maraming salamat sa Viewblends. Cosmo Culture, Mr. Amis, tumang ng amazing playground. Lucero of our hookup watches, Mr. Defend of California Bull. St. Luke's Medical Center, Miss Babes of Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, my jewelry box, and of course, Print Couture. Okay, si TJ, pasalamatan natin. Second to the last day na. TJ Padua, thank you very much. Mag-apply na yan. Sipag na bata yan. Si James Adrian Valiente, yung mga taga-Lagro dyan sa Fairview, Quezon City, Valiente and Orogo family, grade 7 service. Kay Rod Ramos de Leon, Lawrence San Gabriel, Justin David, nakaka-birthday lang. Happy birthday, belated. Sa mga taga-Liano sa Caloocan City, Pantua family, De Los Santos family sa Marikina City, and of course, kay Mama, I love you, Papa, and Miss Aiza. Thank you very much. Ako naman, syempre, my wife, Queenie, I love you, Prince Z and Prince Zoe, kay Mami Bates, Mami G, Daddy Dan, Mama Lau. At until tomorrow, mga kaibigan, Sports Radio. Kalas na tayo. Ako po si Dennis Principe. Meg Siozon. And Haji Camino. Hanggang bukas, ito po ang inyong paboritong PTV Sports.